Hi guys, time check. Syria, Sophie. Tingnan niyo si Sophie, kamukha ni Sabi niya sa akin in Nepali na life is garo. Garo guys is hard. Hi guys, time check. Alas 10 ng gabi. Andito ang kambal at si Joy. Pinakain ko sila ng mango float at nagustuhan nila. Wala na, naubos na kay Sanel. Sophie, Syria. Hi Syria. And Sophie? Sophie! Saan yung kambal? May adik sa mango float guys, oh. Ayan, adik. Adik sa mango float, si brother-in-law. Hi, Sophie! Tingnan niyo si Sophie, kamukha ni Sanel. Sanel ko just like it, apalay. Face. Hey? I feel so dalawa. Class 12 na sila guys. Class 12. And then mag-university na yan silang dalawa. Ayan. Nagluluto si Bill ng whole fried chicken para sa kanila. Tapos na kaming dinner pero kakain sila ulit. Specialty ni brother-in-law guys. So ayan. খাবার ছিল সবে খাবার দিয়ে খাবার দিও 네. খাবার ছিল সবে মাতাম ডবল হান্ডেগা না মাতাম ডবল না মাতাম ডবল না না لا حاضر بس You like? मैं बंदी से ना आवा अरे यार मन के हां तो बोल रहा हूं राम जगह Bye. Next time away. Bye. Kay Sophie. Bye Sophie. पूरा फर्क लगता है ना किनारा पूरा फर्क लगता है ना Alis ng kambal guys.
Pareho din sila ng bag. Pareho sila lahat. Hi guys! Malamig ang ating weather today. Malamig. So, malamig ang simoy ng hangin. Kali, pasok tayo ngayon ha. Pasok tayo. Wait, mag-closing muna ako ng aking video tapos ipasok kita. May akong buhok. Mambo na guys, taligsik na yung Bisaya. So, yung kambal at yung daddy nila, si Joy, bumalik na sa kanilang kwarto. So, nung nandito sila, nag-share si Joy ng kanyang mga sentiment. Sinasabi niya sa akin in Nepali na life is garo. Garo guys is hard. Garo kasi mga bayarin. Kababayad niya lang daw ng 50k sa kaibigan niya. Tapos, school ng mga bata. Kasi admission nung kambal ngayon sa class 12 nila. And then, yung kanyang bunso na lalaki, ayun, bayarin din. And then, bumili sila ng buffalo. Ang buffalo dito guys ay mahal. 80k to 120. Yung nabili niya ata, more than 1 lakh ata yun na buffalo. So, yung buffalo, I think sulit siya guys kasi pag nanganak, tapos magagatas, matagal-tagal din yung magagatas. So, kaya sila bumibili ng buffalo. Kasi nababawi naman talaga din yung gas, yung nila, yung pera. Kaso, maano siya guys, matrabaho sa pagkakat ng grass. Kasi maramihan yan ng grass eh. Pwede din naman yung hay, yung palay, dahon ng palay. So, ayun, ganun ang buhay dito. Yun nga, sabi ni Joy, life is hard, deregaro. Ganun talaga kasi may kambal siya eh. So, times 2. Tapos, yung bunso niya, lalaki, so 3 anak niya. Yung kambal na yan na babae, guys, matatalino. Nung exam nila nung last year, class 11, A+ si Syria. Tapos yung kamukha ni Sanel na si Sophie, yung maliit yung mukha, A naman. So, sobrang sipag nilang mag-aral. Nakikita ko sila madaling araw na umiihi ako. Bumababa ako umiihi, nag-aaral pa rin silang dalawa. As in, puro aral lang sila guys. And then, tawag dito? Wala silang cellphone, wala silang gadget. So, yung buhay nila, pag-aaral at silang dalawa talaga magkadikit sila, close na close sila guys. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Never yan silang naghiwalay. So, ang sabi ko sa kanila, huwag muna kayong mag-asawa. Tsaka kung pwede, huwag kayong mag-asawa ng Nepali na, alam nyo yun, yung wala kayong magiging freedom, yung magiging buhari lang din kayo. Tapos, buhari's daughter-in-law guys. So, huwag kayong pumayag na bahay lang kayo. Dapat may marating kayo sa buhay kasi matatalino eh. Tapos sabi nila, no, Maiju. Maiju, ang tawag nila sa akin. Maiju means auntie. Auntie yun guys, na asawa ng... Basta Maiju is more close na sa kanila relative. Yung auntie kasi iba yun. Sa atin, ang Maiju is auntie. Yung kapatid na babae ng asawa. Ay, ano ba yun? Rewind. Basta ang Maiju is parang auntie-auntie, ganun. And then, ayun. Tapos, sabi nila, no, Maiju, we will go abroad, we will get married and go abroad daw. So, mag-abroad sila, hindi sila mag-stay dito. So, as much as possible, gusto nila na magka-career. Syempre, 'di ba? Matalino ka, dapat dapat you're wiser than pagiging housewife. Pwede naman maging housewife, no? Pero at the same time maging career woman. So for me lang mas okay pa rin na may sarili kang may sarili kang income or may sarili kang trabaho. Hindi yung dependent ka sa asawa mo. But hindi ko sinasabi na masama ang maging dependent sa asawa kasi kung may kaya naman talagang asawa, no? Kung may pera at mayaman naman talaga or hardworking na kayang mag-provide, edi okay lang nasa bahay. Diyos ko, Lord. Why not, no? Relax. Pero dito, guys, sa Nepal, sa culture nila, ayokong
hindi magandang maging housewife talaga na nasa bahay lang. Nakaka-depress. Nakaka-depress, guys. Hindi man aminin yan ng lahat or mag-pretend man silang maging masaya dito or at least nagtatry silang maging masaya. Pero for me, based on my experience, iba pa rin ang may trabaho, may income, may ginagawa sa buhay kaysa nasa bahay lang. Dito sa Nepal ha. But siguro sa ibang bansa or sa Pilipinas, okay lang talaga nasa bahay kasi may enjoy mo talaga din ang buhay mo kahit nasa bahay lang. So ayun lang ang aking advice sa dalawang kambal. So, mababait silang mga bata, masunurin. Ayaw nila dito sa Kathmandu, mas gusto nila sa village. Tuwing alis daw sila, umiiyak daw sila kasi gusto daw nila makasama yung mami nila, yung ama at buwa nila. So, yung mga batang lumaki sa village, talagang hindi ma-appreciate ang buhay dito sa Kathmandu. Tapos yung mga batang galing dito sa Kathmandu, pag lumilipat ng village dun sa mga relatives or pamilya nila, talagang na-appreciate nila, guys. But syempre hindi lahat. Syempre may mga bata din na lumaki sa Kathmandu na ayaw nang umuwi sa village. So ayun lang, napakasimple ng dalawang bata na yan. Mga mababait, masisipag din, guys, masisipag. Sa gawaing bahay, marunong din yan sila. And then, ayun, sa pag-aaral talagang focus sila, guys, kasi gusto nilang maging doktor. So, ang plano ng kanilang tatay ay hanapan sila ng scholarship. So, kasi pag mas madali, kung halimbawa isa makapasa o dalawa sa kanila makapasa ng scholarship, hindi masyadong siguro malaki ang gastos, no? Yung mababawasan ba? Kasi gusto nila maging doktor. Hindi kaya nung nanay at tatay nila. Syempre, Diyos ko, ilang milyon ang gastos dyan, guys. So, ayun, sana maging successful silang dalawa. Class 12 na sila ngayon, so next year mag-university na sila. So kay Sanel, guys, ayun din ang gusto ko sana, medical field, medtech or nursing, ganun. So kung walang opportunity sa kanila for medicine, okay din naman sa kanilang nursing. So ayun, let's see kung anong opportunity ang darating sa kanila. Marami silang opportunity na alam ko makukuha kasi nga matatalino ang dalawa. So ayun lang, guys, ang ating vlog for today. Thank you all so much. Thank you all so much. God bless po. Stay healthy, stay happy. Bye, guys. See you all on my next vlog. Bye.